So, what's up guys? Andito ngayon tayo. So, mag-interview tayo ngayon ng isang tao. So, bago yon, kasama ko nga pala sina. Ben! Kat. Yay! So, ngayon, mag-interview kami ng isang tao na kung ano, paano ba nakaka-apekto ang isang hacking at paano ba ito may iwasan. So, tara, samahan nyo kami. Hello everyone, we are here na and we're just waiting for her To open the door. To open the door. Because, you know, bye-bye. Lalabas ko lang ng tiban nyo. So, ano pong nangyayari po? Maaari po ba namin malaman kung ano pong nangyari? Step by step or what? Pwede ba yun? Step by step. That was my May, ano ba yun? May 17. Yeah, I received a message from my friend sa cooperative. Sabi niya, ma'am, sinama kita sa ayuda. Sabi ko, natatanggap po kayo dyan. Ganun. Sabi ko, bakit naman ako sinama? Di sila interviewin kayo. Ayan na sabi ko. Maya-maya nga may tumawag. Yan, ganun. Ay hiningi yung pangalan, hiningi yung mga number, ano. Hindi ako masyado, pagdating sa mga ganyan, I really have little knowledge. Pagdating sa ganyan, ang alam ko lang ay sagutin ko ang mga messages, sagutin ko ang calls. Pagdating ng mga hinihingi kung ano-ano, ay hindi ko na alam yan. So it so happen na nandito yung aking alalay. Sabi ko, ay ikaw nga mag-itindi nito, ano bang hinihingi nito? Ay tita, hihingi yung number nyo, picturean natin ang ID nyo, pipicturean, ganon. Di sabi ko, ikaw na. So, binigay ko sa kanya yung phone. Ikaw na mag-intindi niya. Sabi ko, baka kako yan ay scam. Hindi po tita, meron po sadyang akap. Yun naman, so ibinigay na yung number ko, pinicturean yung ID ko. Ayun. Tita, sabi ng alahot. Ito na po yung tanong, kung kayo daw po talaga ito confirm o ano. Di ba ako nga yan? Sabi ko, so kinonfirm. Ayun, yun pala, nahack na ako. Hindi ko alam. And then, ang dami na tumatawag sa akin. Yun pala, may mga messages na sila, na nanghihingi ako, ganun-ganun. Tapos sabi ko, hindi ko ma-open. Talagang hindi ko na siya ma-open. So, Facebook account po yun hack sa inyo? Yes, So, ano pong naramdaman niyo matapos po yung incident? Ay, naku. Ay, syempre, ay sobrang stress, sobrang galit ko kasi dahil sa akin at nahihiya sa akin, nag-share ng may nahingan ng pera na gano'n. Ayaw ko nung gano'n kasi hindi ko naman naging ugali yung So, nahihiya ako sa kanila at dahil pati sila naapektuhan. Yun. Kaya ako'y galit na galit doon sa akin na yun. Sabi, So, ma'am, kung based po sa experience niyo po, tapos, ano po may parang advice niyo po sa mga kagaya niyo na kakaunti nga po yung alam sa ganun po? ay din sabi ko sa kanila ay huwag basta maniwala. May na gano'n, na sinama kita o tatanggap ka ng ganito. Kahit pa laking amount na huwag kayong maniwala. Sabi ko, kasi hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala na sa ganyan. At talagang puro mga manloloko yung mga yan. Mga nagkalat. Oo, tinatagyan yung mga senior na alam nilang less ang knowledge sa ganyan. Tapos alam na madaling maloko. Tapos alam na pensioner ka. Diba? So, ayun. Ayun, kasi sabi ko na po, hindi na. Pagka sabi, sinalit, iyon na. Wala na akong pera. Inyo na yan. Talagang, Nasundan na. oo. Talaga, na ako. Talagang sobrang traumatic experience na first time na nangyari sa akin. Talaga yun. So, maraming salamat po sa pagbabahagi po na Ay, yeah.
Sana mag-serve na na oo, oo, at saka yung mabuksan ng isipan na talagang hindi basta pag may nag-alok na gano'n i-grab mo yung opportunity. Talaga alamin muna na Diyos ko. So we are done with our interview. So I have some few insights naman that hacking can happen in anywhere or anytime. That we should be aware and we should educate the elderlies who's not fully aware or familiar with technology, that para din sila hindi mabiktima ng mga pagka-hacking and to prevent more hackage to happen. So that's all that I can say, and next time we should maybe interview more people. That's all. Thank you.